aklat ng Lucas. Ang ating pag-aaralan ay nasa chapter 10, verse 38 hanggang verse 42. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Marta ay ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ito'y ating tatalakayin ang mga salita ng ating Panginoong Hesus dito kay Marta. At ito ang ating susing talata, verse 41 and verse 42. Ang sabi, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapakita ng hospitality o pagtanggap sa mga bisita o panauhin ay napakahalaga sa kulturang Hudyo. Ang pagiging abala rito ni Marta sa paghahanda ay isang normal na reaksyon at inaasahang bahagi ng kanilang kultura. Ngunit ang pagtutok naman rito ni Maria sa pagtanggap ng aral o pangangaral o tinuturo ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng kahalagahan ng espiritual na pakikitungo higit sa pisikal na pag-aasikaso. Sabi ni Saint Augustine, and I quote, Martha was busy with much serving. Mary was intent on the sweet words of the Lord. Sabi niya, let us do what Martha did, but not remiss in what Mary chose. Okay, gawin natin ang paglilingkod, pero wag nating kalilimutan ang pinili rito ni Maria. Sa ating temang pagtutok sa Diyos sa kabila ng abalang mundo. Yan ang ating paksa. Pagtutok sa Diyos sa kabila ng abalang mundo. Sa pamamagitan ng pagtanggap ni Jesus kay Mary at kay Marta, pinapakita niya sa atin na kahit gaano pa karaming mga responsibilidad o mga tungkulin na ating kinakaharap o hinaharap, ang pagpili sa espiritual na pag-unlad at pagpili sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ay ang pinakamahalaga. Sa gitna ng mga modernong hamon at pagsubok, nararapat lamang, mga kapatid, na bigyan natin
ng prioridad ang ating espiritual na buhay. Sa ilalim ng ating tema na pagtutok sa Diyos sa kabila ng abalang mundo, ating titingnan ang dalawang punto. Ang unang punto ay ang pagtukoy sa mga hadlang sa ating pagkaabala. At dito'y aalamin natin ang mga bagay na nagpapahirap sa atin na maglaan ng oras at pansin sa ating espiritual na buhay. Ano nga ba yung mga hadlang na iyon na maaaring maglayo sa atin o magpabonsay sa atin o magpanatiling hindi na lumago sa espiritual na buhay? Ang pangalawa na ating bibigyang diin, pagpili sa pinakamahalagang bagay. Pagpili sa pinakamahalagang bagay. At dito'y pag-uusapan naman natin kung ano o paano natin masusunod ang utos ni Hesukristo na tayo'y maglaan ng oras o maglaan tayo ng espasyo para sa Diyos kahit sa gitna ng maraming pinagkakaabalahan. Totoong marami talaga tayong pinagkakaabalahan, lalo sa panahon natin ngayon, hindi ba? Ngayon, tignan natin at tukuyin ang mga hadlang sa ating pagkaabala. Bukod sa paghahanda ng pagkain at paglilinis, maaaring abala rin si Marta sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa mga panauhin, si Jesus at ang kanyang mga alagad. Tinitiyak na sila ay komportable at maayos ang kanilang kinauupuan or kinalalagyan. Si Marta ay kilala natin na isang halimbawa ng taong puno ng pagmamahal at dedikasyon sa kaniyang mga gawain. Bagamat maganda ang kaniyang layunin na maglingkod sa ating Panginoon, siya rin ay nahaharap sa mga hadlang na maaaring maging hadlang sa kaniyang espiritual na paglago. Sa kwento, nakita natin na si si Marta ay abala sa paghahanda ng mga bagay para sa kanilang bisita. Pupunta siya sa kitchen, kukunin niya yung mga plato, mga baso, ihahanda niya sa mesa, abala siya ron. No, habang si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa aral, sa pangaral ng ating Panginoon. May mahalagang salita sa Griego at dito sa ating text, yung salitang merimnas sa Greek na nagpapahiwatig ng pag-aalala o pagkabalisa ay nagpapakita ng pisikal at emosyonal na pagkukumahog ni Marta sa mga bagay-bagay ng mundong ito. So ipinapakita nito sa atin, mga kapatid, na ang kaniyang pangangailangan na kontrolin ang lahat at masiguro niya na wala siyang mamimiss, na wala siyang maiiwanang dapat gawin. So ganun siya ka-dedicate sa ating mga buhay ngayon. Marami sa atin ang nakakaranas din ng parehong mga hadlang. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Ang labis na pagkaabala ay maaaring maging hadlang sa ating espiritual na paglago. Labis, marami kang oras, sobra yung oras mo sa lahat ng iyong ginagawa.
ang nagiging problema ay nawawalan ka na ng panahon para sa iyong espiritual na buhay. Mayroong mga hadlang sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Ang una, pag-aalala sa trabaho. Pag-aalala sa trabaho. Maraming tao ang nagiging abala sa kanilang trabaho at responsibilidad, na nakakalimutan na nilang maglaan ng oras para sa Diyos. Halimbawa, ang mga empleyado na nag-o-overtime at nagdadala ng trabaho sa kanilang bahay, na sa halip na maglaan ng oras para makinig at para maka-join sa ating Bible study every Thursday ng gabi, ay hindi na nila makuha o magawa dahil nga sa dami ng kanilang ginagawa sa trabaho. Nakakalimutan na nila iyong mahalagang bagay, yung kanilang espiritual. Pangalawa, pagkabalisa sa pamilya. Pagkabalisa sa pamilya. Ang patuloy na pag-aalala sa kalagayan ng pamilya ay nagiging hadlang upang magkaroon tayo ng tahimik na oras sa pananalangin at pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. O isipin natin na ang mga magulang na laging nag-aalala sa kanilang mga anak na minsan ay nakakalimutan na nila ang oras para sa Diyos. Dahil nga sa sobrang pag-aalala, hindi na nila makuhang makapag-devotion. Hindi na sila nakakapag-family devotion. Kaya sa ating mga nanay at tatay, sa mga magulang na naririto ngayon, yan ang tanong, kumusta ang ating family devotion? Ang pangatlo, nakakahadlang, na nakita ko at nais nating banggitin, ang mga teknolohikal na distraction. Teknolohikal na distraction. Ang sobrang paggamit ng teknolohiya at social media ay nagiging sanhi ng pagkabalisa na nagiging dahilan upang makalimutan na natin ang oras para sa Panginoon, ang ating espiritual na tungkulin. Maraming tao, kahit mga Kristiyano, ang gumugugol ng oras sa pag-scroll sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa Reels, na minsan ay higit pa ang kanilang oras doon sa mga bagay na iyon kaysa sa pananalangin, kaysa sa pakikinig ng pangangaral, kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ba? Doon sa mga yun, marami kang panahon. Pero pagdating sa pananalangin, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, unti-unti kang nalulusaw, nawawala. May magandang sinabi si John Calvin. Hindi si John Calvin. Alam natin na siya isa sa mga father ng Reformation. Sabi niya, and I quote, "Our hearts are full of vain desires when we are drawn by any means whatever to this or that thing, and at the same time neglect the one thing which is necessary, that is, the opportunity of approaching to God and of being dedicated to serving Him." Kaya napakahalaga
ng papel ng ating mga office bearers, papel ng pastor at ng mga elder bilang tagapamuno at lingkod ng Panginoon. Sila ay nagbibigay ng gabay sa atin bilang kongregasyon upang maging matapat at masigasig sa kanilang paglilingkod kay Kristo. Ang kanilang mga panalangin at pagtuturo ay naglalayong ituro sa atin kung paano natin magagampanan ang ating mga tungkulin ng may pagmamahal at dedikasyon sa Diyos. Sila ang mga namamahala, sila ang mga nangangasiwa, sila ang mga nagtutuwid, nagsasabi sa atin na ito, sa pamamagitan nila, kinakasangkapan sila ng Diyos na ito, kapatid, ang mas mahalaga. Ang pagtutok sa mga hadlang sa ating pagkaabala ay isang paalala sa atin na higit pa nating kailangang kilalanin at suriin ang mga bagay na humahadlang sa ating espiritual na paglago. Maaaring yung aking inisa-isa, yung tatlo na hadlang ay mayroon pang iba doon. Suriin natin, kapatid. Suriin mo sa iyong buhay. Isipin mo, ano yung mga hadlang na ito? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, magagampanan natin ang ating mga tungkulin na may tamang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, pagpili sa pinakamahalagang bagay. Pagpili sa pinakamahalagang bagay. Nang dumating si Jesus sa nayon ng Bethany, na malapit sa Jerusalem, tinanggap siya ni Marta sa kanilang tahanan. Habang si Marta ay labis na abala sa paghahanda, si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus at tahimik na nakikinig sa kanyang mga salita. Nang magsumbong ngayon itong si Marta kay Jesus, hinihiling niya na utusan si Maria na tumulong sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pinagkakaabalahan. Ngunit, anong sagot ng ating Panginoon? Ito ang sagot ng ating Panginoong Yesus. Ang sagot niya ay, Marta, Marta. Pause muna ako doon. Dahil mayroong mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan doon sa sinabi ni Jesus na Marta, Marta. Ang pag-uulit ng pangalan ay nagpapakita ng malasakit at habag ni Jesus. Na para bang sinasabi ni Jesus, Marta, naiintindihan ko ang iyong kalagayan at ang mga alalahanin. Ngunit nais kong malaman mo ang mas mahalagang bagay. Yun ang sinasabi. Huwag niyong i-apply ito. Lalo kayo na mga office bearers. Kapag tayo may mga meeting, tapos yung asawa natin ay abala sa maraming bagay, at sasabihin natin na, alam ko ang kalagayan mo. Ngunit nais kong malaman mo ang mas mahalagang bagay. Baka pag tinry nating gawin yon ay magtalo kayo. Pero dalangin natin na kanilang maintindihan na itong ginagawa natin para sa Panginoon ay napakahalaga. At yung Marta, Marta, yung dobleng pagtawag ay isang paraan ni Jesus upang makuha ang buong pansin ni Marta.
Sa mga oras na tayo ay abala at naguguluhan, ang dobling pagtawag na ito ay isang paalala na tayo'y mag-focus sa mga bagay na espiritual, na may espiritual na kahalagahan. Muli sabi ng ating Panginoon, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababahala sa maraming bagay. Subalit may isang bagay lamang na kinakailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Yung salitang henos ay tumutukoy sa isang bagay na mahalaga. Samantalang yung salitang kreya ay nagpapahiwatig ng pangangailangan. Yung salitang isang bagay, isa. At yung salitang kinakailangan ay napakahalagang salita dito sa text na ating pinag-aaralan. Sa kaganapang ito, ipinapakita ni Maria ang wastong pagpili sa pamamagitan ng pagpili niya na maglaan ng oras sa pananatili sa harapan ni Jesus o sa pag-aaral ng salita o ng kaniyang salita. Mayroong mga maling pananaw patungkol sa pagpili ni Maria. Yung pag-aakala na hindi mahalaga ang paglilingkod. Ang paglilingkod. Maaring iisipin ng iba, maaring iniisip mo, na ang pagpili ni Maria ay nagpapahiwatig na ang pisikal na paglilingkod ay hindi mahalaga. Ngunit hindi ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Hindi niya ipinapaliwanag na masama ang ginawa rito ni Marta. Kundi ipinapakita na may mas mahalagang aspeto sa buhay na hindi dapat kalimutan. Hindi dapat natin makalimutan. Ang pisikal na paglilingkod para sa atin ay napakahalaga. Ngunit dapat natin itong balansihin. Dapat may tama tayong pag-unawa. Dapat itong balansihin ng tamang pananatili sa presensya ng Diyos. Isa pang maling pananaw ay ang pagtingin na ang pagsamba ay limitado sa pag-aaral lamang. Ulitin ko, ang pagtingin na ang pagsamba ay limitado sa pag-aaral lamang ng salita ng Diyos. Maaaring isipin ng iba, maaaring niisip mo, na ang tamang paraan ng pagsamba ay sa pamamagitan lamang ng pag-upo at pakikinig ng pangangaral. Pupunta ka sa church, uupo ka at makikinig lang. Yun na yung iniisip mo na mahalaga. Ngunit ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa puso na bukas at nakatuon sa Diyos, na nagpapakita ng sarili sa iba't ibang anyo, na mula sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos hanggang sa paglilingkod, hanggang sa matupad natin o mai-apply natin, maisabuhay natin ang ating narinig na pangangaral ng salita ng Diyos. After mong makinig ng pangangaral, lalabas ka sa iglesyang ito, dala-dala mo ang pangaral at ipapamuhay mo sa biyaya ng Diyos ang mga natutunan mo.
Isa pa na maling pananaw ay ang pag-aakala na walang kabuluhan ang pang-araw-araw na gawain. Ang pag-aakala na walang kabuluhan ang pang-araw-araw na gawain. Mayroon ding maling pananaw na ang pang-araw-araw na gawain at responsibilidad ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Subalit, ang mga ito, kung ginagawa ng may tamang puso at tamang intensyon, ay maaaring maging anyo ng pagsamba. Ang mahalaga ay ang ating motibasyon at pagtutok sa Diyos habang ginagawa natin ang mga ito. Ngayon, paano natin ito maipapakita o maisa sa buhay ang pagpili sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay? Kapatid, sa halip na maging labis na abala sa mga gawain at responsibilidad, tukuyin natin ang ating mga prioridad sa paglilingkod kay Hesukristo. Mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Na ang mga gawain at abala sa mundong ito ay maaaring maging hadlang sa ating espiritual na paglago. Kailangan nating maging maingat sa mga bagay na maaaring pumigil sa atin na ating maitutok sa Panginoong Yesus at sa Kanyang kalooban. Maglaan tayo ng panahon para sa ating espiritual na ikalalago. Ang tunay na Kristiyano, kapag hindi siya nakakapakinig at nakakapagbasa ng salita ng Diyos, nang hihina, nang lalata, nang lalamig siya. Tiyakin nating may sapat na oras tayong inilalaan para sa ating personal na paglago sa pananampalataya. Mahalaga din ang regular na pakikilahok sa ating mga pagtitipon. Pagtitipon na ginagawa sa iglesia. First service at second service. Para yan sa ating spiritual na paglago. Sa ating Bible study every Thursday. Sa mga pag-aaral ng essentials. Ang layunin nito ay mapalalim ang ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Tayo mapatatag nito. Mapatatag sa pamamagitan ng kaniyang mga aral. Sinabi si John Calvin ulit na gusto kong i-quote. Sabi niya, "Let this be our first step to abandon ourselves and devote the whole energy of our minds to the service of God." Kita natin na ang quote na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagpili ng isang bagay na kinakailangan. Ang maglaan o mag-alay ng ating sarili o ng ating buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay tumutugma sa kahalagahan ng pagpili ni Maria na ating tinalakay, na ating pinag-aaralan. Mga kapatid, ang ating pagiging abala sa mundong ito ay isang paalala na kailangan nating ipakita ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang tunay na mahalaga
na tayo'y magliwanag bilang mga Kristiyano kahit sa gitna ng abalang mundong ito. Ang krus ng Kalbaryo ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa pagtutok at pagsasakripisyo. Kaya kababaling, kaya katututok sa Diyos dahil sa ginawang pagsasakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Si Jesus mismo, ang ating dakilang halimbawa, si Kristo mismo ay nagpakita ng ganitong uri ng pagtutok sa kanyang misyon at sa kanyang Ama na nasa langit. Kahit sa harap ng matinding pagsubok, kahit sa harap ng matinding pagdurusa, sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, tinuturo niya sa atin na ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa pagtutok sa kalooban ng Diyos at hindi lamang sa mga pisikal na bagay sa mundong ito. Sa ating mga buhay, sikapin nating sundin ang halimbawa ni Kristo at piliin, ang sabi ron sa ating text, piliin ang mabuting bahagi. Kung tutuusin, ang mabuting bahaging iyon ay si Kristo mismo. Titingin ka sa Kanya, susundin mo siya sa iyong buhay. At sa pamamagitan niya, sa Kanyang mga aral, ikaw ay lumago at mapatatag. At iyon, sabi ng text, ay hindi ko kailanman kukunin sa atin. Na kung tayo na kay Kristo, tayo biniyayaan ng buhay na walang hanggan. Na walang sino mang kayang umagaw nito sa Kanyang kamay, sa kamay ng Kanyang Ama. Sa ating pagtatapos, ating pag-aaral, hindi ba't tayo hinahamon at sinasabi sa atin na ating pag-isipan ang ating mga lakad. Itanong natin, ano ang mga hakbang na handa tayong gawin ngayon para mas piliin ang pananampalataya at paglilingkod kay Kristo kahit sa gitna ng mga gawain at mga responsibilidad natin. Nawa sa ating pag-aaral, ito'y magsilbing daan upang mas lalo pa nating maunawaan ang kahalagahan ng pagtutok sa Diyos sa kabila ng abalang mundo. At handa tayong magsakripisyo alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa mga salitang ito na nahayag sa aming kalagitnaan, na ito'y
nagbibigay sa amin ng paalala na kami ay makapamuhay ng may pagtutok sa iyo, sa aming Panginoong Hesus, na ituring naming napakahalagang bahagi ng aming buhay ang paglago espiritual. Tulungan mo po kami sa araw-araw na kami ay pumipili na kahit nasa kabila o sa gitna ng abalang mundo, kami abala sa trabaho, sa maraming mga bagay, sa aming mga tungkulin, sa aming mga ginagawa sa araw-araw, huwag nawa naming makalimutan ang maglaan ng oras o ng panahon na kami ay manalangin, na kami mag-aral, na kami makinig ng iyong mga salita. Ilagay mo ito sa aming mga puso. At tulungan mo po kami sa iyong biyaya na ito'y aming maisapamuhay. At papasok na naman, O Diyos, ang panibagong linggo ng aming buhay. Panalangin namin na kami iyong samahan. Tulungan kami sa bawat desisyon na aming gagawin. Pangunahan kami sa lahat ng ito. Ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan upang aming magampanan ang aming mga tungkuling ito. Umaasa at nagtitiwala lamang kami sa iyong magagawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.